Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bistado sa 2026 budget hearing ng Senado ang umano'y 10.3 billion pesos na overpriced farm-to-market roads o FMR na ipinatupad ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng Department of Agriculture. Ito ay makaraang sabihin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na 15,000 pesos ang itinakdang standard cost ng DPWH sa kada metro ng FMR, ngunit posibleng nasa 10,000 pesos lamang ang makatuwirang presyo para sa kada metro ng mga ganitong proyekto. Batay naman sa pagsisiyasat ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian, sa ilalim anya ng 2024 national budget, lumampas sa itinakdang benchmark na 15,000 pesos kada metro ang kada proyekto na malinaw anyang indikasyon ng korupsyon. Bunsod nito, isa sa mga iminungkahi ni Gatchalian na hakbang ay ibibigay na sa DA ang pamamahala sa konstruksyon ng mga FMR road upang masiguro ang transparency at tamang paggamit ng pondo. Samantala, kabilang sina Congressman Martin Romualdez, Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada sa mga pangalang hiniling ng ICI na isyuhan ng DOJ ng ILBO. Naritong ulat. Aprobado na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kahilingan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Orders o ILBO ang Department of Justice o DOJ hinggil sa mga sumusunod na listahan ng mga pangalan ng mga individual. Ito ang kinumpirma ni Assistant Secretary Miko Clavano, tagapagsalita ng DOJ nitong Miyerkules. Kabilang sa listahan sina Senators Francis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez at iba pang kasalukuyan at dating opisyal na natag sa flood control scandal. Layon ng naturang kautusan na atasan ang Bureau of Immigration na mahigpit na subaybayan ang mga galaw ng paglalakbay ng mga individual na kabilang sa ILBO. Gayunpaman, hindi ito pumipigil sa kanila na umalis ng bansa, liban na lamang kung ito ay galing sa whole departure order na ipinag-uutos ng korte. Kaugnay nito ay matatandaang itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Independent Commission for Infrastructure upang imbestigahan ang mga irregularidad sa mga proyekto ng flood control at iba pang infrastruktura. Ito ay batay sa kanyang pahayag na walang sino man ang ligtas sa pananagutan, gaano man kataas ang katungkulan nito. Sa panig naman ng ilang makabayan at sibikong grupo, sinabi ng kanilang Chairman Emeritus na si Dr. Jose Antonio Goytia na ang aksyong ito ng Pangulo ay pagpapakita ng matatag na paninindigan laban sa korupsyon sa pamahalaan. Giit niya, hindi lamang pagpapatupad ng reforma ang hakbang ni PBBM, kundi pagbabalik ng dangal at moralidad sa pamamahala. Malinaw rin anya na patunay ito ng seryosong hangarin ng Pangulo na linisin ang pamahalaan kaugnay ng mga anomalyang kasalukuyang iniimbestigahan. Bukod dito ay kamakailan ding binigyan diin ng Pangulo na bawat piso sa pambansang budget ay dapat maramdaman ng bawat Pilipino at hindi dapat malustay sa red tape o maling paggamit ng pondo. Suportado naman ito ni Goytia kung saan anya, bawat sentimo ay may halaga dahil bawat pisong ninanakaw sa kaban ng bayan ay perang pinaghirapan ng mamamayan. Samantala, sunod-sunod din ang kamakailang intriga at umano'y kudeta laban sa Administrasyong Marcos Jr. na pinabulaanan agad ng PNP, AFP at DND. Ayon kay Goytia, layon lamang ng mga paninirang ito na hadlangan ng mga reforma ng administrasyon. Kasabay nito, nanawagan siya sa taong bayan na magkaisa sa likod ng Pangulo at ng kanyang advokasya para sa tapat na pamamahala. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Tinanggap na ni Senator Erwin Tulfo ang posisyon bilang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III nitong Miyerkules. Bagaman hindi kabilang sa mga shortlisted para sa posisyon na pagdesisyonan ng majority bloc sa kanilang caucus, na italaga si Senator Erwin bilang pansamantalang chair dahil siya naman ang kasalukuyang vice chair ng komite. Matatandaang nabakante ang chairmanship ng BRC matapos magdesisyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na bumitiw na sa posisyon dahil sa pagkadismaya ng ilang senador sa kanyang paghawak sa investigasyon sa manumalyang flood control projects. Gayunpaman, hindi pa ito formal sapagkat hindi pa niya opisyal na naisusumite ang resignation letter sa plenaryo ng Senado. Samantala, ilan sa mga shortlisted bilang BRC chair ay sina Senator Sofia Cayetano, JV Ejercito, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Rafi Tulfo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Senator Erwin Tulfo tinanggap ang posisyon bilang acting chair ng BRC. Presyo ng hamon, rollback ngayong Kapaskuhan. Congressman Romualdez at ilang senador kabilang sa ILBO list ng ICI. Overpriced farm-to-market road ng DPWH sa ilalim ng DA. Estado sa pagdinig ng Senado. PNP at WCPC nasagip ang 4 na menor de edad sa online sexual abuse sa Cotabato. At K-pop girl group Twice, headliner sa 2025 Victoria's Secret Fashion Show. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.